Ang lugar na ngayon ay Barangay Bagong Pag-asa dati ay kilala bilang bahagi ng Bago Bantay District o alinman ay tinawag na Ramon Magsaysay District. Ang pangalan Bagong Pag-asa ay nagmula sa isang kampanya ng paslugan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. There's a new hope in Magsaysay at sinabing unang ginamit ito ng mga unang nanirahan bilang Bagong Pag-asa kay Magsaysay. Ayon sa opisyal na tala, ito'y naging isang barangay sa ilalim ng lungsod. Kahit hindi ko nakita ang eksaktong araw ng pagkatatag sa lahat ng tala. Mga yugto ng pag-unlad, ang lupaing kinalalagyan ng Bagong Pag-asa ay dati mga kabanayan. May cogon grasses, palayan at sanga ng kawayan na bahagi ng malawak na Diliman Estate. Isang-isang 1,600 na raang ektarya na ari-arian noong una. Sa pagdaan ng panahon, dahil sa urbanisasyon ng Quezon City at pagsulong ng infrastruktura, nagbago ang gamit ng lupa at naging isang urban na barangay na may mga tahanan, negosyo at komersyal na pasilidad. Halimbawa, ang mga malalaking komersyal na development gaya ng Vertis North ay matatagpuan sa loob ng Bagong Pag-asa. Demografiya at lokasyon. Matatagpuan ang Bagong Pag-asa sa District 1 ng Quezon City. Ayon sa datos noong 2020, may populasyon itong humigit kumulang 29,389. Nasa isang urban setting ito, may mataas na densidad ng populasyon at komersyal na mga gusali. Bakit mahalaga ang kasaysayan nito? Ang pangalan at pagkakatatag ng barangay ay sumasalamin sa pagbabago, mula sa isang mas rural na lupain tungo sa urbanisadong komunidad. Ipinapakita nito kung paano ang mga bahagi ng Metro Manila, katulad ng Quezon City, ay dahan-dahang naging bahagi ng mabilis na urban expansion at kung paano ang mga barangay ay nagbabago kasama ng lungsod. Ang pagkakaroon ng malalaking proyektong komersyal sa loob ng barangay ay nagpapakita ng pang-ekonomiyang pagbabago mula sa mga lumang palayan at bukirin patungo sa negosyo at tirahan.